Kumusta? Sana ay ayos lang ang lahat. Isang umaga, pupunta kami ng Australind. Tapos dumaan muna kami sa gasolinahan para magpagas ng sasakyan. Bumili na rin kami ng pies at coffee dahil hindi pa kami nag-aalmusal. Hindi nga sana kami aalis dahil ilang araw na rin nasira ang sasakyan. Mabuti at naayos niya ito agad. Maaga kaming nakarating sa lugar na ito. Kaya lumihis muna kami ng daan mula sa Leschenault papuntang Belvedere. Hindi pa ako nakarating sa lugar na ito dati. Kaya naman, sinamantala ng asawa ko ang pagkakataon na dalhin ako sa lugar na ito. At alam niya na ito ang mga bagay na gusto kong gawin, being out in the nature. At syempre, sobra ko itong na-appreciate. So nakarating na nga kami dito sa Belvedere at pinark namin ang aming sasakyan. Palabas na nga ako at chinek ko muna ang cellphone ko, kung ito ay fully charged na. At nagtungo kami sa tourist guide map, kung saan malapit lang sa aming pinagparkingan. At interesado ako na malaman ang history ng lugar na ito. Kaya naman, naglaan talaga ako ng oras para basahin ito, habang ang aking asawa ay nagpapaliwanag. At nakatulong ito para maintindihan ko ng mabuti ang history nito. Ayon sa aking kaalaman, ang Belvedere ay isa sa mga naging tirahan ng mga tao noong 1970s at 1980s. Ang mga residente ay nagmula pa sa iba't ibang bansa katulad ng Persia, India, Amerika, Switzerland at Thailand. Ang mga residente ay ginamit ang parehong lupain na tinirahan ng mga naunang tao, habang ang iba naman ay nanirahan lang ng ilan linggo at umalis na rin. Ilang mga residente ay nagtutulungan sa paggawa ng mga bahay, pati na rin ng pasilidad. Karamihan ay nagmula sa mga recycle na materyales. Ang komunidad ay walang kuryente, telepono o tubig. Nangungulekta sila ng mga kahoy at itinitipon nila ito. At sa balon sila kumukuha ng supply ng tubig. Ang mga residente dito ay kontento na sa kanilang simpleng pamumuhay, dahil mas pinahahalagahan nila ang kanilang pamilya. Ginugol nila ang kanilang oras sa pagtatanim ng mga gulay upang suportahan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay. Bukod pa dito ay nag-aalaga rin sila ng mga hayop katulad ng mga manok, kambing at baka. Nanghuhuli din sila ng mga isda at alimango gamit ang lambat sa estero. At kahit sa ngayon, ang ganitong klase ng pamumuhay ay nangyayari pa rin. May mga tao talaga na gustong mamuhay ng simple. At kadalasan makikita mo sila sa taas ng mga bundok o kaya sa mga probinsya. At dahil nga nabanggit ko ito, gusto ko ibahagi sa inyo ang personal ko na buhay. So, ipinanganak ako at lumaki sa Muntinlupa, Alabang. Ito ay ang syudad ng Manila. Gaya nga ng sabi ng mama ko, tumira kami doon hanggang ako ay mag-5 taon. Napakahirap ng buhay noon. Naninirahan lang kami sa maliit na bahay at ang aming kusina, ang aming kainan ay nasa isang lugar lang, pati na nga rin ang aming tulugan. Ang mama ko ay may 2 anak. Ako ang panganay at ang aking sumunod na kapatid na lalaki. Nagtatrabaho ng maigi ang aking papa noon. Siya ay isang contractor. At ang mama ko naman ay nasa bahay lang, binabantayan niya ang kanyang mga anak. Makalipas ng ilang taon ay lumipat kami sa probinsya ng Bohol. Tumira kami sa bundok at sobrang mahirap ito para sa aking mga magulang. Kahit na mahirap, mas pinili pa rin ng mga magulang ko na manirahan sa bundok
dahil maaari ka namang magtanim ng sarili mong pagkain tulad ng mga gulay at prutas. Ang naging problema lang ng mama ko noon ay ang pagiging malayo sa aming kapitbahay. Dahil sa kanilang probinsya ay nasanay siya na maraming kapitbahay at kamag-anak. Pero bukod dito ay ang ibang mga bagay ay ayos naman sa kanya. Dahil minsan, kailangan talaga natin natanggapin ang katotohanan na hindi lahat ng bagay ay pwedeng maging pareho. At ayon, namuhay kami ng simple at bandang huli, nakapag-adjust din naman sila mama at si papa. Alam nyo ba, sariwa pa sa aking isip at naaalala ko pa rin kung ano ang buhay namin noon. At parang kahapon lang. At sobrang proud ako sa sarili ko dahil naaalala ko pa ang mga bagay na ito. Ang mga sandaling iyon ay mahalaga sa akin at hindi ko makakalimutan. Lalo na kung paano kami tinuruan ng aking magulang. Kung paano magpahalaga ng mga maliliit na bagay. So, yeah. Ayan lang ang maikling kwento ng buhay ko. At sana nagustuhan nyo ang pakikinig nito at nag-enjoy kayo. At ngayon, balikan natin ang dahilan kung bakit nagpunta tayo sa lugar na ito. At ipapakita ko sa inyo ang paligid at alamin kung ano ang meron dito. Ang Belvedere ay isang campground na matatagpuan sa Truart Forest, malapit sa estuary ng Leschenault. Ang mga wheelman ay kinikilala bilang isang mga tradisyonal na may-ari ng lupain na ito. Bukod pa rito, ay maganda rin mag-camping sa lugar na ito, lalo na kung kasama mo ang iyong pamilya at mga kaibigan. So, I highly recommend na maganda dito mag-camping, lalo na kung meron kang caravan. At libre din dito ang iyong pag-iihawan. Gayunpaman, dapat siguraduhin mo na mayroon kang dalang pagkain bago ka bumisita sa lugar na ito. Maaari ka rin dito mag-bonfire kung gugustuhin mo. At dapat, tiyakin mo rin na doon ka lang magsusunog sa lugar na kanilang inaalaw. At syempre, magdala ka rin ng sarili mong kahoy. At dapat siguraduhin natin na nabasa natin lahat ng instruction sa lugar na ito bago tayo gumawa ng mga bagay na gusto nating gawin or mga aktibidad. Makakatulong ito at iyong mauunawaan ang mga tuntunin at regulasyon. At tiyakin na hindi ka sangkot sa anumang mga ipinagbabawal na aktibidad. So, ano pa ang inaantay natin? Go and check out this place at sigurado ako na magugustuhan nyo dito. Ang tanawin ng lugar na ito ay tunay na makapagpigil hininga at nakakabighani. Napakahirap paniwalaan kung gaano ito kaganda. Kung mayroon nga lang kaming oras na manatili kahit isang gabi, ay nako, mag-i-stay talaga kami. At syempre, sa panaginip na lang yun. Dahil kami ay nagmamadali na makabalik at ang dahilan ng aming pagpunta dito ay kunin ang boat na nabili namin sa marketplace. Siguro sa mga susunod na araw, baka bumalik kami dito at mag-camping. Since hindi ko pa naman ito nararanasan. So yes, siguro sa susunod mararanasan ko na talaga. At kaya, abangan natin at kung sakali mang mangyari ito, ay ibabahagi ko rin sa inyo para makita nyo rin ang bawat lugar dito sa Australia. At kung sakali man na hindi tayo makabalik dito, baka sa ibang lugar na lang tayo mag-camping. At syempre, depende pa rin sa schedule ng trabaho ng asawa ko. Sapagkat minsan lang siya magkaroon ng available time sa kanyang trabaho. Madalas, tuwing weekends lang. Nga pala, pagkaalis namin ay nagpatuloy na kami sa aming susunod na destinasyon.
So bago pa kami tuluyang nakaalis ay sinabihan ako ng asawa ko na lumabas daw ako ng sasakyan at umakyat daw ako sa likod ng truck para makita ko ng maayos ang view ng tanawin. Kaya ginawa ko naman. At hindi ko mapigilan ang sarili ko na maging masaya. Yung feeling na nakakalimutan mo lahat ng alalahanin mo sa buhay at i-enjoy mo lang yung view. Kaya ngayon ay pupunta kami sa isang bagong lugar na malapit lang dito. At sobrang lubak-lubak ang daanan kaya dapat maging maingat kami sa pagmamaneho. Kasi mahirap kung masisiraan ka ng sasakyan sa lugar na ito. Wala agad makakatulong sa iyo. Kung hindi ay dapat tumawag ka talaga sa iyong pamilya at mga kaibigan. Well, yun ay kung hindi sila busy. Kasi kung busy sila, ay hindi sila makakarating kaagad kaya dapat mag-isip ka ng iba pang idea kung sino ang pwedeng makatulong sa iyo. Gayunpaman ay kung sakali na ito ay mangyari sa amin, ay wala kaming dapat na ipag-alala. Dahil laging handa ang aking asawa at dinadala niya talaga lahat ng mga kagamitan niya na maaari niyang kailanganin sa pagkukumpuni ng sasakyan. Sa kasamaang palad, kami ay napahinto sapagkat na-stuck ang aming sasakyan sa buhangin at lumubog ng kaunti ang gulong. Kaya bumaba ako sa likod ng sasakyan habang siya naman ay binabawasan ng hangin ang gulong. Nagtanong pa nga ako kung bakit tinatanggalan niya ng hangin ang gulong. At ang sabi niya ay para umandar daw ito. At oo nga, umandar nga ito. Nang maayos nga ito, sabi ko sa kanya ay mas mabuti siguro kung bumalik na lang tayo. At yun na nga, umikot na lang kami para bumalik. Magpapatuloy pa nga sana kami sa pagmamaneho patungo sa dagat dahil malapit na rin naman ito at halos mga ilang minuto na lang ang layo. Mabuti na nga lang at hindi namin ipinagpilit pa kasi baka mas lalo kaming masiraan ng sasakyan. Ang sasakyan na ito ay madalas naming gamitin kapag naglalagay kami ng bangka sa dagat at kapag may binili naman kami online ng mga heavy equipment at kailangan naming i-pick up, ito din ang aming ginagamit. Ayun lang. Nang pabalik na kami, napansin ko itong matanda na nadaanan namin. Siya ay mag-isa lang, kumukuha ng mga litrato sa paligid. At nag-hi pa nga ako sa kanya. Sabi ko sa asawa ko, bakit mag-isa lang siya? Sagot naman niya ay siguro ito ay bird hunters. Nakita kasi namin siya bago pa kami magpunta dito sa lugar at nandun siya sa gilid ng freeway, kumbaga sa main road. Nakakalungkot lang tingnan kasi sobrang maedad na siya at mahina na, tapos mag-isa lang. At wala pang katao-tao dito sa paligid. Gayunpaman, sana ay ligtas siya. At nakabalik na nga kami sa main road at nagtungo kami sa Australind para kunin ang dapat naming makuha. At syempre, nag-enjoy naman ako sa aming mga napuntahan. At nagpapasalamat ako sa asawa ko na kahit sobrang busy niya, ay nagagawa pa rin niya akong bigyan ng oras para gawin ang mga bagay na ito. Ang mga simpleng mga bagay tulad nito ay nagpapasaya na sa akin. Minsan nga, iniisip ko na ang babaw lang ng kaligayahan ko. Kasi maliliit na bagay, natutuwa na ako. Katulad na lang nitong ginagawa namin. Sandaling napahinto pala kami sa gilid ng kalsada para bumaba na ako sa likod ng sasakyan at lumipat sa loob. At syempre, namanghana naman ako sa paligid, kaya nagpakuha ako ng litrato sa asawa ko. Salamat ulit sa napakabait na asawa.
Ayan siya, sinusuri niya ulit ang gulong ng sasakyan para lang makasigurado. Nakita ko nga ang ligaw na bulaklak na ito, kaya kinunan ko ito ng video. Pagkatapos ay nagpatuloy na rin kami sa aming biyahe. Talagang maaaliw ka dahil bawat lugar na aming madadaanan ay madami kang makikita na magagandang tanawin. Sa freeway nga sana kami dadaan para mapadali at mapabilis ang aming biyahe papunta sa aming pupuntahan. Sabi niya, sa iba na lang tayo dumaan kung saan mayroong scenic view. And I was like, oh, that's exciting. So yeah, this is the view of a place we are passing by while we are driving. At hindi lang mga puno ang makikita mo. Pati na rin ang mga wild animals katulad ng mga kangaroos, horses, at pati na rin ang mga sheep na inaalagaan ng mga tao na nakatira dito. Ganitong lugar talaga ang mga gusto ko. Yung tahimik at may ilog at lawa at napapaligiran ng mga makukulay na puno at mga hayop. Para sa akin, ito ay isang perpekto na lugar para ikaw ay makapagpahinga. Maraming mga lugar dito sa Australia na magaganda talaga. Kailangan mo lang ng maraming oras kung gusto mo talagang makita ito. Dahil napakalawak ng isla na ito, hindi ka makakapaglibot sa loob ng isang araw. Aabutin ka talaga ng ilang buwan kung gusto mo talaga. Alam nyo ba na ang Australia ay nahahati sa 6 na states? Ayon sa Google, ang mga estado ng Australia ay ang New South Wales, Queensland, Tasmania, South Australia, Victoria, at Western Australia, kung saan kami ay nakatira. Bukod pa dito, ang mga teritoryo ng mainland ay ang Australian Capital Territory and Northern Territory. See? Sobrang dami. At alam mo ba, kada states dito sa Australia ay malawak talaga. Kahit sa isang estado, parang kasing laki ng Luzon sa Pilipinas o baka nga mas malaki pa. Kaya nga kung titignan mo talaga sa mapa, makikita mo talaga ang pagkakaiba. Napanood mo ba ang previous ko na video? Sinabi ko doon ang mga unexpected experience ko nang makabalik ako dito sa Australia. Pandemic pa noon at hindi ako makabalik agad dito sa Perth cause there was no directly flight back here and the only flight is to Sydney. At yun, nakarating naman ako sa Sydney ng safe at nakakalungkot lang kasi inisip ko na sana mas maaga na lang akong umalis sa Pilipinas nung mga time na yun para hindi nag-antay yung asawa ko ng matagal sa Sydney. Kasi andun na siya bago pa ako dumating. So, laktawan natin ang bahagi ng kwento na iyan. Kaya sinasabi ko sa inyo ito kasi yung aming naranasan ay hindi inaasahan. Na maglakbay ng ganong kalayo mula Sydney hanggang dito para lang makalusot sa borders. Mabuti na lang at nakalusot kami. Kaya ang masasabi ko base sa aking naranasan ay napakalaki pala talaga ng Australia. At ilang beses pa nga kaming pahinto-hinto para lang umidlip. Kapag tulog siya, ay kailangan gising ako para bantayan siya at magmasid-masid sa paligid. Dahil walang tao sa mga lugar na aming hinihintuan. Parang hindi mo nga alam kung ano ang gabi at araw. Dahil ang biyahe ay walang tigil. Mas gugustuhin mo na lang magmaneho sa halip na huminto sa lugar na alam mong hindi ka ligtas. Naalala ko nga nakatulog ako sa likod ng sasakyan dahil napakahaba ng aming nilakbay at pagising ko maaga na ulit. Hindi ko na nga namalayan kung ilang oras ako nakatulog. Nagulat pa nga ako nang magising kasi bumungad ang asawa ko na may hawak na kape at sandwich. Sabay sabing, "Magandang umaga!" Pagkatapos ay tumingin ako sa paligid at sobrang namangha. Dahil walang katao-tao at parang disyerto. At sobrang napakapayapa. Wala pang kabahay-bahay at parang nasa movie ka lang. Ang tawag sa lugar na ito ay Broken Hill.
At kung ikaw naman ay interesadong malaman kung ano ang meron sa lugar na ito, ay maaari mo itong i-research. At siguraduhin mo lang na hindi ka magkakamali. Baka naman mamaya ma-research mo ay broken heart. Biro lang! Well, kung nagkamali ka man talaga, ay siguro itong lugar na ito ay perfect para sa'yo. Biro lang ulit! At ayun, yun lang. Hanggang dito na lang ang aking video at sana ay inyong nagustuhan. Maraming salamat!